Mga kababayan, nakakainit ng ulo. Let's go! Kala ko ba gusto niya ng gobyernong matino? Eh, ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Alam naman natin na ang protesta ay isang karapatan ng bawat Pilipino. Pero tanong ko lang, pwede naman tayo magprotesta, di ba, ng maayos? Pero bakit may ilan pa ring pinipiling manggulo at manira ng mga property na hindi naman sa kanila? With due respect sa mga realista, okay naman sila sa Luneta, okay naman sila sa Liwasa, okay naman sila sa EDSA. Bakit para mga addict itong mga nandito? Ayon kay Mayor Isko Moreno, bukas ang Maynila para sa maging pribado man o pag-aari ng gobyerno. Wala kunan, siyempre naloloko tayo. They were in their respective places in the morning and in the afternoon. Pero itong mga kolongges na mata, pagdating ng dilim ng gabi, patuloy ko kasi maraming public property and private property or damage. At ang nakakalungkot, marami ako pulis na nasukapan. Nasa hospital naman sila ngayon, yung sa inooperahan. In our city hospital and national government to the hospital. Kasi maraming public property and private property or damage. I think kabataan na uso ang gulang. Nasa poder ng nalagad ng batas. Sa Station 14 at sa headquarters were apprehended by our men in uniform. Hindi pa nag-uno pa to. Tingin ko, mga ano yan, walang magawa sa buhay. Yung molotov ka, Yung molotov naman, in a few minutes, kaya. They can always do that. But, then again, in a decision sila ng ganyan, then we will call the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-friend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. wala kayong identified affiliation. Wala naman. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila will charge them. On top of whatever the Philippine National Police will charge them. Nakamas? Ba't nakamas? No face, no case. Anong ibig sabihin nun? No face, no case. Walang kaso pag walang muka. Anong plano nyo ngayon? Ba't kayo sumali?
Para sa rally. Para makita sa mga bayan na mawala rin mga krakot. Ano nakaupo. Taga saan kayo? Taga Sampaloc. Sampaloc. Sige, sige. Thank you, thank you. Pero kung manggugulo at maninira lang kayo, dapat lang napapanagutin kayo ng batas. Kaya naman ganun na lang ang pagkadismaya ni Yorme na makita ang naging resulta ng protesta sa Recto Avenue. Imbis na mapayapang kilos protesta, nauwi ito sa kaguluhan at pagkasira ng mga gamit at infrastruktura. Kung kaya't kaya naman ng iba sa EDSA, sa Luneta at iba pang lugar sa Metro Manila na magpahayag ng saloobin ng maayos, bakit hindi nagawa dito sa Recto? Ang mas masakit pa dito mga kababayan, mga kabataan pa ang nangunguna sa kaguluhan. Mga kabataang hindi pa lubos na nakakaunawa kung ano ba talaga ang ipinaglalaban nila. Ang mas masaklap pa dito, si Yorme pa ang binabatikos, gayong nagpapatupad lang siya ng batas para maprotektahan ang ating lungsod sa masasamang mga gawain. Gusto nating maayos ang gobyerno, tama? Pero paano mangyayari yon kung tayo mismo ang sumisira sa mga proyektong pinaghirapan at galing sa buwis nating mga Pilipino? Maaring hindi natin gusto ang lahat ng desisyon ng pamahalaan, pero may paraan para ipahayag ang ating saloobin. Mapayapa, maayos at may respeto. Mga kababayan, sa panahon ng sakuna at kaguluhan, mas lalo tayong dapat nagkakaisa. Kung gusto nating umunlad ang ating bansa, magsimula tayo sa pagiging responsable at mapayapa sa ating pagkilos. Kung naniniwala ka na pwedeng magprotesta ng walang kaguluhan, i-comment mo sa baba ang iyong saloobin at ibahagi ang video na ito para sa isang mas maayos na Maynila. Naniniwala ako mga kababayan na makukuha natin ang hustisya sa mga pinaglalaban natin. Kaya iayon din sana natin ang ating mga ugali para hindi na tayo pamarisan pa ng iba. Yun lang mga kababayan. Ako nga pala ang Kuya J nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.